Hello mga guys, kumusta na po kayo? Admin Rich po ito, mga kaibigan. At ngayon nga po ay meron po tayong tatalakayin, no? Yung mga nangyari po sa ating paligid, mga kaibigan. Nangyari po sa ating politika. Mga guys, nagulat nga tayo, no? Dahil naglabas po ng statement si Governor Gwen Garcia at siya po ay kumakalas na po, no, sa PDP Laban. Siya po ay nag-resign na bilang miyembro po ng PDP Laban. So, masasabi natin dito mga guys na talagang unti-unti po ay nauubos na po ang mga miyembro ng PDP Laban. Hindi po sila nadadagdagan, kundi nababawasan unti-unti habang papalapit po ang eleksyon. So, mga kaibigan, siguro nakikita na rin natin sa aking komentaryo, mga kaibigan, nakikita ko na siguro napapansin na ng mga tao na nasa loob ng PDP Laban yung pagiging toxic ng partido at pagiging toxic ng kanilang chairman, no? Si RRD. So siguro nakikita na ng mga tao na ay hindi ito magiging maganda, no? Kung sakaling sila ay mga re-electionist, no, mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung si Governor Gwen Garcia ay re-electionist, no? Pero sa nakikita natin mga kaibigan, hindi magiging maganda kasi yung impact kapag nasa PDP Laban ka tapos ganito ka war freak ang chairman. At saka yung ibang mga miyembro ng PDP Laban, di ba? Katulad din na Alvarez, katulad din na Basti Duterte, at iba pa na talaga namang mga kaibigan, grabe talaga yung kanilang pagpapababa sa ating Pangulo PBBM at paninirang puri, di ba? So siguro nakita din ito ni Governor Gwen Garcia, no? Hindi natin komentaryo lang natin to, no? We don't want to put words into her mouth, no? Pero as a commentator, mga kaibigan, political commentator, sa nakikita ko, mga kaibigan, isang dahilan din yan, no? Bukod pa doon sa nangyari kay Mayor Rama, no? So, yun nga mga kaibigan, no? Magandang nangyari ngayon sa ating bansa na ang ating Pangulong PBBM ay nasa Brunei po siya, no? Brunei Darussalam. At yun nga mga kaibigan, nagkaroon po ng mga permahan, ng mga agreement of understanding, mga kaibigan, na tungkol sa iba-ibang mga aspeto, no, sa ating ekonomiya, pang-ekonomiya. Mga kaibigan, tingnan lang natin saglit ha. Ano na ba yung mga nangyari, no, dito sa ginawa ng ating Pangulo na pagpunta po sa Brunei Darussalam, no? Tingnan po natin mga kaibigan. Okay. So, eto po mga kaibigan, 17 minutes. President Ferdinand R. Marcos Jr. is optimistic returning Filipinos will soon be welcomed by a new and upgraded Manila airport covered by the administration's rehabilitation project worth 170.6 million. Mga kaibigan, no? New upgraded Philippine airport soon to welcome returning Filipinos. Kasi nga mga kaibigan, di ba, ina-upgrade na nga yung NAIA, no? Pina-privatize yan mga kaibigan, at yan po ay ina-upgrade na. Kasi lately, alam naman natin na palagi pong naalala kaysa worst airport, no, in the world, ang NAIA, dahil nga mga kaibigan, sa mga nangyayari, no? Lately naman ay nakuha na ng video yung surot at saka daga, no? So, eto mga kaibigan, effort ito ng gobyerno para nang sa ganun mga kaibigan ay hindi naman kahiyahiya ang ating airport, no? So, in his speech before the Filipino community in Brunei Darussalam, President Marcos said the massive airport upgrade projects aims to improve passenger terminals, airside facilities, and enable intermodal transfers of the Manila airport. He said it's about time to start rehabilitating the Manila airport, which has been neglected by previous administrations. Tama. Resulting to negative international reviews. Mga kaibigan, ang ganda nito, no? At least ang ating Pangulo, nag-start na rin siyang, kumbaga, nag-start na rin siyang mambanat, no, mga kaibigan, no? Andoon na rin yung previous administration, pinabayaan, andoon na rin.
Dapat lang, no? Para naman nakikita din ng mga tao kung ano yung ginawa ng previous administration, yung mga pagpapabaya na ginawa ng previous administration, di ba? So, pagbalik po ninyo sa Pinas, we hope to also welcome you to a new upgraded Manila International Airport. Wow, mga kaibigan! So, ito po ay ibabalik, no, sa Manila International Airport, no, sa kanyang dating pangalan. President Marcos told the Filipino community in Brunei Darussalam on the first of his 2-day visit to the Sultanate. Mayroon tayo pong 170.6 billion pesos na dadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal. Wow! 160.6 billion pesos na dadalhin para pagandahin ang ating passenger terminal, ang ating mga airside facilities, at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal. Wow! Mga kaibigan, yan ang napakaganda talaga kasi di ba alam naman natin, pupunta ka sa terminal 2, kailangan doon ka pa sa kabila, tapos terminal 1, di ba mga kaibigan, terminal 3. Eto, magiging maganda kung magkakaroon ng access, 'di ba? Yung pupunta ka, lalakad ka lang ng konti, 'di ba, mga kaibigan? Merong lalakaran, hindi yung mag-aano ka pa, magsasakay ka pa, 'di ba? Ang hirap pumunta sa kabilang terminal, doon sa kabilang terminal. Ang hirap nun, mga kaibigan. So, eto po, maganda po ang aim ngayon ng ating Pangulo sa ating airport, at natutuwa po ako, no, sa mga tayo po na gumagamit ng airport. Nakakatuwa po ito na balita, no? So, he said the project implementation is expected to take 15 years, no? So, 15 years yan talaga, mga kaibigan. Kasi, syempre, malaki yan, yung airport yan, eh. The President said initial improvements are anticipated as early as next year, adding that infrastructure projects will remain a very high priority of the administration to drive growth and employment in the Philippines. Diba? The chief executive also committed to shifting to renewable sources of energy by increasing the use of wind, geothermal, biomass, wave power, and hydroelectric power generation to immediately restore power after calamities such as typhoons, earthquakes, and floods. Ang ganda, mga kaibigan, no? So, ang ganda po ng mga programa, mga ginagawa po, mga plano po ng ating Pangulo. At hindi lang po ito nag-stay as plano kasi, mga kaibigan, knowing President Marcos Jr., may implementation po yan agad-agad, no? So, President Marcos is embarking on 2-day state visit to Brunei Darussalam and to strengthen the diplomatic relations between the Philippines and Brunei, no? So, mga kaibigan, eto pa, 1.26 trillion investment in PH providing jobs for Filipinos. PBBM tells OFW in Brunei. Yan, mga kaibigan. So, si President Ferdinand R. Marcos Jr. reported to Filipinos in Brunei Darussalam that jobs are being created in the Philippines by investments reaching 1.26 trillion in 2023, mga kaibigan, no? Hindi po nagawa ni Digong yan. Kasi, mga kaibigan, si Digong po noon, mga kaibigan, ay wala naman pong hindi po siya magaling mag-sales, no? Hindi po siya magaling, mga kaibigan. Ang alam lang po ni Digong ay mag-chugi. Hindi po siya magaling mag-sales stock. Pagdating po sa paghahatak ng mga investment, wala po siyang ganong klaseng skills. Unlike po sa ating Pangulo PBBM na very skillful po siya pagdating po sa paghahatak ng mga investments, no? Iba-ibang investments coming from different countries na kanyang pinupuntahan. Diba? So, President Marcos said his administration is intensifying efforts to attract more investments for the country to provide employment opportunities for Filipinos. Ang ganda, mga kaibigan. So that working abroad will become only a career choice and not the only option for the hardworking Pinoys, the chief executive said in his speech during his visit to the Filipino community in Brunei Darussalam. So, mga kaibigan, no, etong sinasabi ng ating Pangulo na gusto niya dumating yung panahon na maging option na lang ang pagpunta sa ibang bansa, no? Kung talagang gusto mong pumunta sa ibang bansa, punta ka, magiging option na lang siya, mga kaibigan, dahil marami na dito mga trabaho na talaga namang matataas
ang sweldo. So, ganun po ang gusto ng ating Pangulo, mga kaibigan, na magkaroon po dito ng maraming trabaho na may matataas na sweldo para yung pagpunta po sa ibang bansa ay maging option na lang at hindi necessity. Diba? So, ano pa mga kaibigan? He said that the 1.86 trillion in investments surpassed the initial optimism of the government when it set as 1.151 trillion target. So, kita niyo mga kaibigan na okay, no? Talagang to far exceed this mark by reaching 1.26 trillion is a clear testament to the growing confidence of the investors in fostering their businesses' growth within the Philippines. Upon full operations, the projects are expected to produce 49,030 jobs for the Filipinos, President Marcos said. So, ang gandang balita nito mga kaibigan, no? Sabi pa niya, alam po natin na kapag masiglang ekonomiya, maayos ang kabuhayan. Things are looking up for the economy. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday return and invest and set up your own business at home in the Philippines, he added. President Marcos visited the Filipino community in Brunei as part of his 2-day state visit to Brunei Darussalam, where he honored their contribution to the Philippine economy by being tourism ambassadors of the country. No? So President Marcos is embarking on a 2-day state visit to Brunei Darussalam to strengthen the diplomatic relations between the Philippines and Brunei, which span over 40 years since it was formalized on January 1, 1984. No? So mga kaibigan, no? Alam niyo ba mga kaibigan, napakaganda talaga nito mga kaibigan itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi nakikita na natin na nare-realize na po, no? Nagmamaterialize na po mga kaibigan yung mga investments po na nahakot ng ating Pangulo, PBBM. At eto mga kaibigan, itong mga investments na ito ay unti-unti na nating nararamdaman at nakikita. Pwera na lang po doon sa mga bulag ng mga Pilipino na hindi po nakikita yung mga achievements po ng ating administrasyon ngayon. Dahil sa simpleng dahilan na sila po ay bitter. So mga kaibigan, ano pa dito, no? Basahin natin to. Okay. PBBM sustains father's initiative in Brunei 40 years later. Wow, mga kaibigan, kasi alam naman natin, no, na si President Marcos Sr. talaga, no? Mga kaibigan, yung talagang nag-establish nito, mga kaibigan, no? Ang nag-strengthen ng bilateral relationship between the Philippines and the Sultanate, no? The late President Ferdinand R. Marcos Sr., accompanied by his son Ferdinand R. Marcos Jr., traveled to Brunei, Darussalam on February 23, 1984 for a state visit to establish a diplomatic relations with the Sultanate. So mga kaibigan, nakikita mo, ang ganda, no? Noong 1984, mga kaibigan, si PBBM ay bata pa. Kasama po siya ni President Marcos, no? Pumunta po ng Brunei, Darussalam. Mga kaibigan, nakakapanindig ng balahibo, no? At eto ngayon, mga kaibigan, ang pumunta ngayon ay walang iba kundi si President Marcos Jr. na, kasi wala na po ang kanyang ama. Patay na po si President Marcos Sr., no? So, nakakapanindig ng balahibo, mga kaibigan, after 40 years, no? 40 years later, eto mga kaibigan, si President Marcos Jr. naman ang humarap, ang pumunta sa Sultanate of Brunei, mga kaibigan, at talagang nakipag-usap, mga kaibigan, sa establish muli mga kaibigan yung ating diplomatic relations, no, sa Sultanate of Brunei Darussalam. So nakakapanindig ng balahibo, no, na noon bata pa siya, ngayon siya na ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? So mga kaibigan, ano pa? Okay, si Sultan Bolkiah pa rin, no, mga kaibigan, no? Napakatagal na sultan nitong si Sultan Bolkiah, no? President Ferdinand R. Marcos Jr. and His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah explored various areas of collaboration during the Philippines-Brunei bilateral meeting today on May 28, 2024, no? So, yan mga kaibigan, no? And,
So, ang pinag-usapan nila, yung nag-sign sila deals on tourism, food security, maritime, agriculture, and seafaring. Yan. So, madaming mga napag-usapan, no? At napirmahan ng mga agreement, no? So, mga kaibigan, nakakatuwa, no? So, nga pala mga kaibigan, no? I-differentiate natin, no? State visit at saka working visit, no? Itong pong pinuntahan ni PBBM sa Brunei Darussalam, ito po ay state visit po ito, no? State visit. Ano po ba yung pagkakaiba nitong state visit at nitong working visit, mga kaibigan? So, sa madaling salita lang po, itong state visit po, mga kaibigan, ay wala pong gagastusin dyan ang gobyerno. Hindi po gagastos dyan si PBBM at ang kanyang delegates. Kasi yung host country po, yung nag-invite po sa kanya, no, kay PBBM at doon sa mga delegates, sila po ang in charge doon sa lahat po ng costs, no, travel expenses, sa accommodation, food, and everything. Ang host country po ang gumagastos doon. Pero pag sinabi po ninyong working visit, yun naman po, doon po gagastos ang Pangulo at ang mga delegates na kasama doon sa working visit. So, yun po ang pagkakaiba, no? So, pag sinabi nga state visit po, wala pong gastos dyan si PBBM. Pero pag sinabi pong working visit, dyan po gumagastos ang gobyerno. No? Linawin ko lang po para doon po sa mga marites na, ay naku, ano ba yan? Gastos. Hello! Madami po mga pinupuntahan ni PBBM ay mga state visit po, hindi po siya gumagastos, no? Pero itong visit po niya sa Singapore, yan po ay working visit. So, yan po, may gastos po dyan ang gobyerno, no? So, yan po mga kaibigan, no? Okay, ano pa? Siya nga po pala mga kaibigan, no, napansin ko po, no, na hindi na pumunta sa departure itong si Saramao, no. Siguro alam naman niya na yun nga, budget na siya sa First Lady, tapos siguro mga kaibigan, wala na rin man siyang doon kasi 'di ba? Kahit nga yung mga yung mga secretary, 'di ba, parang umiiwas sa kanya, parang very cold sa kanya kasi nga alam na yung karakas ng pamilya niya, na ganyan yung pamilya niya. So, parang gusto na umiwas ng mga tao, di ba? Kapag na-associate ka sa mga Duterte na yan, iba na no? So, parang iniiwasan na din siya ng mga tao, ng mga cabinet members ni PBBM, di ba? So, ang lang dito kasi si Sara Duterte, sobrang kapal talaga ng mukha, no? So, alam mo mga kaibigan, kung kung hindi makapal ang mukha niyan, umalis na yan eh. Noon pa yan nag-resign sa DepEd. Kaso talagang isinilang siya na makapal ang mukha, no? Manang-mana sa tatay. Makapal ang mukha, no? So wala pong kahihiyan. Wala po sa kanila yung salitang kahihiyan. Wala po sa kanila yung salitang delikadesa, no? Basta pakapalan lang po sila ng mukha. Yun lang, no? So mga kaibigan, hanggang dyan lang muna ang ating live, no? Bye-bye po. Balik na lang po ako, no? Fight fake news, expose the truth. Bye! Admin Rich po. Follow my YouTube channel, Admin Rich. At saka ang aking TikTok, Admin Rich din po. At saka ito dito sa Facebook, Admin Rich din po. Bye!